Good morning po sa ating lahat. Isang magandang umaga at pagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, dito po sa ating mga kapatiran sa iglesia, maging sa ating mga kapatiran po na sumusubaybay po sa ating online live streaming po. Ngayon po ay April 30, nasa ikalawang linggo na po tayo ng Abril. At ngayong umaga po ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na saglit po tayong magkaroon ng sariling panalangin at pagpapasalamat sa ating Panginoon bilang paghahanda sa ating pananambahan at paglapit natin sa Panginoon. Para, para po sa ating pambungad na pagbasa ng Biblia, matatagpuan po natin sa mga awit 111:1-3, awit ng pagpupuri sa kadakilaan ni Yahweh. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh tunay napakadakila. Mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Katwiran niya'y hindi magwawakas. Salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa kalakasan, Panginoon, at sa kabutihan mo sa amin na patuloy mong ipinararanas sa amin. Maraming salamat sa mga gawa mo na hindi po namin malirip, Panginoon. Salamat dahil patuloy mo kaming kinakalinga, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na kami ay merong Diyos na malalapitan sa lahat ng panahon at lahat ng sitwasyon. Panginoon, sa umagang ito, ihanda mo ang bawat puso at isip namin na ikaw ay patuloy na makatagpo sa umagang ito. Pangunahan mo kami sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maging ang mga tao, Panginoon, ay tatayo mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, na maabot po namin ang mga uhaw na puso na patuloy na nagnanais na makatagpo ka, Panginoon. Lord, we thank you for your greatness, Panginoon. We thank you, your holy, Panginoon. We thank you, Lord, dahil patuloy mo kaming ginagabayan sa lahat ng panahon. Lord, patuloy na samahan mo kami sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba natin sa Panginoon. Tinatawagan ko po ang worship team sa pangunguna po ni Sister Toniet Apolonio. Amen. Tunay na ako napakabuti natin, Panginoon. Amen? Amen. Sabi na po, ang Panginoon ay tunay na tapat. Tapat na higit pa lahat ng pagpapala na meron tayo. Amen? Tunay na po, napakabuti ng ating Diyos sa lahat ng oras na tayo sinasamahan. Tunay na po na karapat-dapat papulihan sa bayin ng ating Diyos. Ang pinawin natin, tapat na higit pa. Ang tunay na pagpapala ng Panginoon.
Napakasarap talaga magpuri sa Panginoon. Hindi naman talaga corny pumunta sa Panginoon, kundi napaka-bless nating lahat. At tunay nga po na napakabuti niya. Marapit nga ng 8 and 1, sinasabi sa Isaiah 41:10. Bilangin niya. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita. Ito ay pangalit, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Sa verse na yan, 8 and 1, yan ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya sa kababa sasandal, kundi sa Panginoon lapit ko lang iba. At sa pangalan niya lamang, ikaw ay sasamba at tatawa. Amen? Itong kantang itong mga kapatid na isang prayer song. Natunay nga po na ang pagtawag sa Panginoon ay hindi ka bibigay at siya naman. Ika'y naging tapat. Patuloy pa namin pinupuri, pinasalamatan sa lahat ng oras.
Ama. Ako ay anak ng Diyos. Siya ay pinagkatuwang pinili. Di ako marangamba. Ako ay anak ng Diyos. At siya ay pinili. Di tayo marangamba. Tayo ay anak ng Diyos. At siya ay pinili. Di tayo marangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo ay kaligtasan. Sa pangalan mo ay kaligtasan.
yan. Purihin lang yung pangalan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po. Well, ilang week din po akong wala. Ano po? Feedback. Hello. Hello, sound check. Sound check. Mic test. Hello. Ayan. Hello, ang ating po exhortation ay makikita po sa aklat ng Lucas. Dalawamput dalawa. Yan, kabanatang 22, talatang 31 hanggang 32. Sabi po dito, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, sa oras pong ito ay aming tinatalaga ang iyong salita, O Diyos. Turuan mo po kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na amin pong namnamin, O Diyos, ang nais mong ipabatid sa amin sa araw na ito. Dalangin po namin patuloy, Ikaw, O Diyos, ang siyang maitaas at patuloy ang aming puso ay maging bukas sa iyong salita at sa nais mong gawin, O Diyos. Ang iyong kalooban ang siyang masunod, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pinamagatan ko po itong failure or failure but successful. Ayan po. Sa buhay po natin, madalas tayo po ay syempre yung best kung ano yung mainam at tunay na maayos at maganda sa paningin ng lahat, yun ang ating gagawin. Ano po? Kumbaga sa kaibigan, yung loyalty ay talagang ibibigay natin hanggat makakaya natin. Ano po? So dito po, ang talatag pong ito ay nagbibigay sa atin ng warning, no? Babala, at encouragement, at ano ba yung talagang kahulugan ng pagtawag ng Diyos sa atin? Ano po? Dito po ay ang Apostol Pedro ay kausap ng ating Panginoon na kung saan ay ito po yung bago, no? Bago hulihin ng Panginoon, no? Merong pahayag ang Diyos kay Apostol Pedro. Pangalan pa niya noon ay Simon, no? Kaya tawag ng Panginoon sa kanya Simon, Simon. Ano po? May binanggit po siya dito yung sinabi niya hiniling ni Satanas. Maalala niyo po sa buhay po ni Job, ang
nagkaaway, si Satanas ay nakipag-usap sa Panginoon, no, para subukin si Job. Dito naman, sinasabi ng Panginoong Jesus na hiniling ni Satanas, no, na subukin. Ang sabi dito, subukin kayo. Ibig sabihin, hindi lang ito para kay Pedro. No? Sa bawat disciples niya, sa bawat mga sumusunod sa kanya. Ano po? Sabi doon, subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. No? Naalala ko yung giikan, ano? Kapag ikaw ay magtatahip, babayuhin mo muna yun yung palay. Tapos saka mo, tawag doon, gigiikin para malaglag yung mga ipa. Matira yung bigas. Lumitaw yung bigas. Dito ay andon yung pagpapahintulot ng Panginoon na subukin ang bawat mananampalataya. Pero dito po ay makikita po natin na bagamat andon ang pagpayag ng Diyos, meron po siyang nakapaloob o assurance. No? Yung assurance, kasi sabi niya dito sa verse 32, subalit idinalangin kita upang huwag kang manghina. Mismong ang Panginoong Jesus ay dumalangin, no, upang si Pedro ay huwag manghina sa kanyang pananampalataya. Sabi niya, huwag manghina ang iyong pananampalataya. At sabi niya doon, at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So minsan talaga makita po natin yung paghubog po ng Diyos sa bawat isang mananampalataya o especially sa mga leaders, no, ay hindi ganoon kadali. May mga pain, may mga pasakit na pagdadaanan. At ito'y nangyari din sa ating Panginoong Jesus, no? Yung nangyari sa ating Panginoong Jesus ay siya'y hinuli, siya ay pinahirapan hanggang mamatay doon sa krus. Pero mayroon pong layunin, may purpose po yun. Lahat ng pain na yun, mayroong purpose. Ganon din po sa atin bilang mananampalataya. Kasi sabi nga ng Panginoon, ay hihigit pa ba tayo sa ating master, no? Kung ang ating master dumanas ng mga pasakit, ganun din tayo. May mga pain din tayong pagdadaanan. Pero ang purpose, ang pinaka-importante doon. Ang sabi nga niya doon, kapag naka-recover ka na, palakasin mo ang mga kapatid. Minsan yung experience natin, yun yung magpapalakas sa mga kapatid natin ng nanghihina. No? Marami tayong mga experience na dadaanan, pero dito ay makita po natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Yung mga inawit natin, di ba? Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Siya yung kalakasan natin. Ano? Na dito ay yung pain ay temporary lang. Temporary. After ng pain, yung success, no? Parang sa ano lang yan O si Jerome, ngayon architect na. Marami yung pinagdaanan bago maging architect yan. Di ba? Maraming pera ang ginastos bago makagraduate. So sa bawat ninanais nating tagumpay, merong sakripisyo na dapat nating pagdaanan. Pero dito makita natin
ang titignan natin, ano yung purpose? Bakit ka magsasakripisyo? Dapat yun po ang titignan natin. Yung meaning nung sifting, kasi sabi niya dito, yung sift, no, as wet, ito po ay nangangahulugan ng shaking. Dadating ka sa punto na mag-shake, no? So, sabi ng Panginoon kay Pedro, kasi si Pedro nagsabi sa Panginoon na, Panginoon, sasamahan kita hanggang kamatayan. No? Hindi kami papayag na hulihin ka nila. Sasamahan ka namin hanggang kamatayan. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, yung pag narinig mo yung tilaok, ipagkakanulo mo ako. No? Yun po ay prediction ng Panginoon sa kanya, yung sinabi ng Panginoon, Simon, Simon, yun ay sinabihan na ang Apostol Pedro ng nagpauna na ang Panginoon sa kanya kung ano yung mangyayari. No? Minsan we promise, nagpa-promise tayo sa Panginoon, magiging tapat ako sa iyo. Panginoon, gagawin ko ang lahat-lahat para sa iyo. Pero meron pong pagsubok, may mga pagsubok na minsan ay hindi natin gusto na gawin, pero nagawa natin dahil sa ating mga kahinaan. So, noong time na dapat ipagtanggol ng Apostol Pedro ang Panginoon, anong nangyari, di ba? Itinatwa niya ang Panginoon 3 times. 3 times niyang ipinagkanulo ang Panginoon. Pero after, so kailan natauhan si Pedro, di ba? After niyang nagawa yung pagtatatwa, doon lang siya natauhan. Humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. Sana ayun ay ating makita at maranasan din. Kaya kumbaga sa akin, nakita ko dito, meron palang ministeryo sa mga pasakit. Kasi sa mga pasakit na yan, pwede mong tulungan ng iba na mananampalataya. Kung sila ay dumaranas din ng ganoong sa mga pinagdaanan mo. So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nga nakapunta ako kila Brother Maki. Nakamusta ang kapatid. Nagkataon naman yung kanyang family, yung kanyang anak at sa kanyang asawa niya, nagpunta ng Samar. Walang kasama si Brother Maki. So sa ilang araw, ako ang kasama ni Brother Maki. Na kung saan ay pwede kami talagang mag-ikot, makahayo. Pero kumbaga yung communication, lagi naman nagbi-video call yung kanyang asawa. So ando naman, okay naman, nakausap ko rin sa video call yung wife niya. Yung kalakasan ba na maibigay mo sa kapatid, ngayon, kahapon o nung Friday, tinawagan ko at nakita din ni Joe, nakausap din ni Joe si Brother Maki. Talagang kailangan ng kapatid yung kausap. Kailangan ng kapatid yung may nag talaga sa kanya. So, alam ko namang yung wife niya, minsan sa isang araw, 4 times, 5 times naman sila nagbibideo ko. Kaya hindi siya rin gaanong mangungulila. Yan. Andun yung bigat din nung bago ako umuwi, medyo parang uuwi ako, kailangan ko umuwi kasi nga nakaano yung ticket ko hindi pwedeng kung siguro kung doon ako bibili ng
another ano. Kasi yung nabili kong ticket is back and forth. So hindi ako pwedeng mag-stay ng matagal. So sabi ko kay Brother Maki, okay lang, next, pwede na. Kahit siguro mga kalahating buwan, tapos isang buwan, pwedeng gano'n. So, yun ano. At maraming pinakita din ng Diyos na talagang pwedeng mangyayari doon sa kanilang lugar. At ito nga, yung atin pong teksto, nagbiyahe ako from Manila to Davao Airport. Davao Airport to Brother Maki's house, 17 hours. Grabe yung aking biyahe. Sabi ko, kailangan i-enjoy ko na lang yung travel. Tinignan ko na lang yung mga view. No? So, although masakit yung katawan, kasi 17 hours ka nandun ka sa bus. No? So, salamat naman sa Panginoon kasi kahit papaano, narating ko yung lugar, naging maayos naman lahat, at may mga provision ng Panginoon na for mission na gagawin. Kaya sa Diyos ang kaluwalhatian sa mga bagay na yan. At sa oras na ito ay tunay nga na kahit may pagsubok, may mga pain tayong pinagdadaanan, huwag tayong mangamba kasi ang Panginoon mismo ay gumaganap sa kanyang tungkulin sa atin bilang priest, no? Yung bilang ating pari, no? Siya yung nakikipag-ugnayan sa Diyos Ama, no? Nagpipray. At sabi pa nga, ang banal na Espiritu rin ay nananalangin. Yung mga bagay na hindi natin kayang sambitin, ang banal na Espiritu ang nananalangin para sa atin, no? Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Yung mga pain na yan, makakatulong yan pagdating ng araw para ang mga kapatid na nanghihina mapalakas din. Ano? Saka nakita naman natin sa buhay ni Apostol Pablo na naging matagumpay yung kanyang pagiging leader after ng Panginoong Jesus kasi siya na yung nagano doon sa 12 disciples, no? So, pinangunahan niya yung leadership at nakita naman natin kung gaano ang Diyos ay nagbigay kalakasan sa ating pong Apostol Pedro. At ngayon ay para sa ating mensahe ngayon, tawagan na natin ang Pastor Edwin Gregorio. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Talagang pag ikaw ay nasa gawain ng pagmimisyon, mararamdaman mo yung mga hirap na dinanas ng mga unang alagad kung papaano sila ay kumilos at gumawa sa tulong ng Diyos upang ang mabuting balita ng kaligtasan ay makarating sa atin. So kung yung biyahe ni Pastor Orlan mula rito, Maynila hanggang Davao, 2 oras sa eroplano. Pero from Davao to Brother Maki, 17 hours pala. Yan, nakasakay ka lang sa bus. Nakaupo ka lang. Paano yung panahon ng mga apostol na lakad lang ang pinaka pangkaraniwang transportasyon? Pag may pera-pera, merong mga kabayo o kaya hayop na ginagamit. Pero ang pangkaraniwan lang na paglalakbay ay sa pamagitan ng paa upang makarating sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan. So dapat
iano natin yan, pahalagahan natin yung ginawa ng mga unang apostol, ng mga alagad, kung paano sila nagsakripisyo para makarating sa atin ang Bible, para makarating sa ating panahon ang mabuting balita ng kaligtasan. Pahalagahan natin yan at ating namang gantihan na tayo naman ang siyang magsakripisyo para maibahagi rin sa iba ang mabuting balita ng kaligtasan. So nais ko po kayong anyayahan lahat na magsitayo at atin pong basahin muli ang atin pong sabayang pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Gawa, Kabanatang 2 at talatang 42. Sabay-sabay po nating basahin. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Salamat po. Tayo po ay makaupo na at pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Isang talata lamang ang ating pag-aaralan pero makabuluhan at malaman na paksain. So balikan lamang natin ang atin pong tinatalakay, ang aklat ng mga gawa kung saan ito ay isang transitional book, isang historical book, kung saan nakita natin ang kasaysayan ng mga apostol kung paano nila tinupad, sinunod ang utos ng Diyos na ang mabuting balita ng kaligtasan ay maipangalat sa lahat ng mga bansa, magsisimula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at sa lahat ng mga bansa sa panig ng mundo. So ito pong Book of Acts ay isang transitional book mula sa Old Testament patungong New Testament, na ang Old Testament at ang New Testament, para maunawaan mo itong dalawang testamentong ito, ang magtutulay dyan ay ang four gospel, yung mga isinulat ng mga apostol. At ito naman pong four gospel para maitulay sa mga isinulat ng mga apostol. Ang magtutulay niya, ang magtatawid ay ang Book of Acts. Kaya napakahalaga ng Book of Acts na pag-aralan at atin itong unawaing mabuti. Ang Book of Acts, transition mula sa earthly ministry ng Panginoong Hesus papunta sa ministry ng Holy Spirit. Mula sa mga kautusan papunta sa biyaya. At mula sa ministry ng 12 apostol papunta sa ministry ng Apostol Pablo. Mula sa mga Hudyo, pangunahing ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at kung paano ito napunta sa mga Hentil sapagkat hindi nila tinanggap ng mga Hudyo ang Mesyas, ang Kristo. Kaya ang mabuting balita ng kaligtasan ay napunta ang pangangaral sa mga Hentil. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan kung saan ang Book of Acts, Chapter 2, ang pinaka-kontrobersyal na kabanata sa aklat ng mga gawa. Sapagkat dito makikita ang mga iba't ibang issue at mga paksaing pinagtatalunan, hindi lamang ng sangkakristyanuhan, kundi maging sa mga kulto na tinatawag natin. So yung pong Acts chapter 2 ay maraming paksain doon na debatable. Of course, para atin itong maunawaan, gagamit tayo ng salita ng Diyos para magbigay ng liwanag doon sa mga issue na debatable. Sabi yan sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan, una, sa pagtuturo ng katotohanan, mga doktrina, mga aral. Ikalawa, sa pagsaway sa kamalian. Pag meron kang maling aral o nagtataglay ka ng hidwang pananampalataya,
ang salita ng Diyos ang sasaway sa iyo. Hindi kami. Gagamitin natin yung salita ng Diyos. Kasi pag kami, magiging personal na yan. Magkakapersonalan na yan. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang magtuwid doon sa mga maling paniniwala o maling pananampalataya. At sa pagtutuwid sa mga likong gawain. Pag ikaw ay may bisyo, meron ka pang mga masamang gawain na hindi mo pa matanggal-tanggal sa iyong pamumuhay, so yung salita ng Diyos pa rin ang ating magiging pamantayan para ikaw ay ituwid. Kasi kung tayo lang uli, magsasama ang loob ng ating kapatid. Baka sabihin sa'yo, ikaw rin, makasalanan ka rin. So ibabato lang sa'yo yung pamumula mo doon sa iyong kapatid. Kaya mainam na ang salita ng Diyos ang magtuwid sa kanya ng mga maling gawain. At sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kung ano yung mga utos ng Diyos na dapat nating sundin para tayo ay makapamuhay ng matuwid na pamumuhay. So ulit, ang Acts chapter 2 verse 42, ang mga apostol ay ang mga alagad o ang mga apostol ay nagsipanatiling matibay sa mga turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. So napakahalaga na magkaisa tayo sa turo, sa aral, sa doktrina para magkaisa tayo na magkasama-sama. Kasi pag magkakaiba tayo ng turo, ng aral, hindi tayo pwedeng magsama. Sabi nga ng Amos ba yun? Sa dalawa, makalalakad baga ang dalawa kung hindi sila magkasundo? Sa mag-asawa lang, dalawa na nga lang sila, lalaki at babae. Kung minsan hindi pa sila magkasundo, dadalawa lang sila. Nandun pa yung biyenan, nandun pa yung mga manugang, di lalo na nagkagulo-gulo. Kaya napakahalaga na ang turo ay mapagkaisahan natin sa isang paniniwala, sa isang aral. Ngayon, maaring sa mga minor doctrine, yung mga maliliit na bahagi ng mga katuruan, maaring meron tayong pagkakaiba-iba ron. Walang problema ron. Kasi wala naman niyang kinalaman sa kaligtasan. Gaya limbawa ng kung ikaw ba ay sasamba, kinakailangan nakapalda ka. Yung iba kasi mga Christian, gano'n dapat nakapalda ang babae. Yung iba naman, okay na yung nakapantalon, basta't hindi hapit na hapit. So, may mga differences tayo dyan. Wala tayong masyadong poproblemahin dyan kasi wala naman niyang kinalaman sa kaligtasan. Mga minor lang yan. Yung iba na mga Kristiyano, pag sila'y sumasamba, meron silang choir. O yung iba naman, merong mga praise and worship team. Yung iba, gumagamit ng piano lang sa kanilang pagsamba. Yung iba naman, gumagamit ng may drums. So mga minor differences lang yan. Sa magkakapatid, ganun din naman Kahit na kayo, magkakapatid, iisa lang naman ang inyong pinanggalingan, pero meron din kayong mga minor na hindi na pagkakasunduan. Pero pagdating sa major doctrine patungkol sa kaligtasan, napakalaking issue. Pagka naiba ang iyong paniniwala, ay hindi tayo pwedeng magsama. Maaring maitiwalag ang isang membro kapag nagpatuloy sa maling katuruan na hindi itinuturo ng salita ng Diyos. Gaya ng ating pag-aaralan mamaya, yung bang bautismo sa tubig, kailangan ba ito para sa kaligtasan ng isang taong makasalanan? Kasi merong mga nagtuturo na ang bautismo sa tubig ay required, kailangan para ang isang taong makasalanan ay maligtas. Kinakailangan niya sumampalataya at magpabautismo sa tubig para siya ay maligtas. Pag hindi siya nabautismuhan sa tubig, hindi siya maliligtas. So yan yung mga major doctrine na may kinalaman na sa kaligtasan, dapat natin itong ayusin kung papaano natin ito maaayos. At yan nga, sa pamagitan ng salita ng Diyos. So nung nakaraang linggo, napag-aralan natin na ang birth of the church ay sa Acts chapter 2 naganap. Yung sa araw ng Pentecostes. Sapagkat ang araw ng Pentecostes o yung pista ng Pentecostes
ay pista ng pag-aani. At kung saan doon sa Acts chapter 2, kung bakit tayo naniniwala na yun ang simula ng iglesia o yung body of Christ, kung saan ang mga mananampalataya ay isinasangkap sa katawan ni Kristo. Nagsimula yan sa Acts chapter 2. Bakit tayo naniniwala? Sapagkat may utos na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Sa Acts chapter 2, naganap din ang pagdating ng Holy Spirit, kung saan ang ministry ng Holy Spirit ay upang ang mga nananalig at sumasampalataya kay Kristo ay kanyang ililigtas sa pamamagitan ng kanyang indwelling, no? Yung pagpasok ng Holy Spirit dun sa taong nanalig at sumampalataya kay Kristo, yung kanyang espiritu maboborn again and then mananahan dun yung Holy Spirit. Yun ang gawain ng Holy Spirit. Pagkatapos niyang manahan doon sa naligtas o yung sumampalataya, ay isasangkap naman siya ng Holy Spirit sa katawan ni Kristo. Spiritual yun. At ang pagdating ng Holy Spirit ay upang bigyan ng kapuspusan ang mga alagad at ang mga apostol. Upang magkaroon ng tapang na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Doon din nagkaroon ng himala ng speaking in tongues kung saan ang mga apostol ay walang pinag-aralan pero natuto silang magsalita ng mga ibang wika. Yan ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At doon nangaral ang mga apostol ng may katapangan, na handa silang mamatay kahit na maitaya ang kanilang ulo o ang kanilang leeg, alang-alang sa pangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. At ito nga, yung sinasabi natin na ang pista ng Pentecostes ay pista ng pag-aani. Yung pag-aani ay paglalarawan niyan sa pangangaral ng salita ng Diyos upang ang mga tao ay dalhin kay Kristo. Di ba? Tayo pag umaani, lahat ng mga aanihin, tinitipon natin upang ilagay sa isang lalagyan na mapakinabangan ng may-ari ng lupa. So, ganun din. Ang mga tao ay kinakailangan makakilala sa Panginoon upang sila'y maligtas, upang sila'y maging kagamit-gamit sa Diyos. Yung speaking in tongues naman, napag-aralan natin noong nakaraang linggo na may mga hinihingi na panuntunan sa pagsasalita sa iba't ibang wika. Una, dapat ang wika na iyong sinasalita ay naiintindihan at naunawaan. Pag hindi naiintindihan at hindi naunawaan, hindi yan yung speaking in tongues na naganap sa Acts chapter 2. Ikalawa, dapat ang magsasalita ng wika, dalawa lang o kaya ay tatlo at hindi nahihigit sa tatlo. Yun ang pamantayan na ibinigay ni Apostol Pablo. So kapag kayo ay nagsalita, lahat kayo nagsasalita ng iba't ibang wika, hindi yan yung wika na sinasabi sa Bible. At dapat, ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay sunod-sunod. Una muna, yung isa, pagtapos na yung ikalawa, pagtapos na ikalawa, yung pangatlo. Tapos hindi na higit sa tatlo. Yun ang ibig sabihin ng sunod-sunod. Pag sabay-sabay kayo lahat, ay hindi ganon ang sinasabi ng Bible. Kaya makikita natin na merong mga denomination, lalo na yung mga Pentecostal at mga charismatic, pag kinumpara mo sa Bible, hindi angkop sa itinuturo ng Bible Sapagkat, una, yung kanilang wika na sinasabi, hindi naman naiintindihan. Ikalawa, lahat sila. Hindi dalawa o higit sa tatlo. Ikatlo, sabay-sabay sila. Sama-sama, hindi sunod-sunod. At dapat may magpapaliwanag. So, yan ang mga panuntunan, pamantayan na isinulat ni Apostol Pablo kung may pagsasalita ng iba't ibang wika.
Pero ako, naniniwala na ang pagsasalita ng iba't ibang wika, hindi na ho kailangan ngayon, sa panahon natin ngayon. Bakit? Sapagkat una, ang Bible ho ay na-translate na sa iba't ibang salin ng Biblia. Ikalawa, meron na tayong technology ngayon na yung kay Siri ba yun? Saka si Alexa, yung Siri, translate, di ba? Natatranslate niya into Korean. Sasabihin na gano'n. Meron pang Google Translate, no? Doon sa internet. Kasi ang purpose ng speaking in tongues sa Acts chapter 2, kaya sila nagsalita sa iba't ibang wika, sapagkat yung mga kababayan nila nananahan na sa iba't ibang bansa dahil yun ay bunga ng pagkalat nila sa iba't ibang bansa dahil sa matinding persecution, nagsipangalat yung mga ilan nilang kababayan ng mga Hudyo na nirahan na sa iba't ibang bansa. Doon na naipamuhay yung kanilang mga paniniwala, etc., etc. Tapos pati wika nila, na-adapt na rin nila yung mga wika na kanilang pinuntahan sa ibang bansa. So pagdating dito sa Jerusalem para ipagdiwang yung pista ng Pentecostes, yun ang ginamit na pagkakataon para sila ay masyaran ng gospel. Para pagpunta nila o pag-uwi o pagbalik sa bansa na kanilang kinalakihan, doon naman sila gagamitin ng Diyos para maipangaral yung mabuting balita ng kaligtasan. So ganoon ang naging strategy ng Holy Spirit para mabilis na mapakalat ang mabuting balita ng kaligtasan na magsisimula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at sa buong mundo, sa lahat ng bansa. Ngayon, tatalakay tayo ng ikatlong paksain kung saan kailangan ba ang water baptism para maligtas ang isang tao? Required ba ang bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao? Kasi merong mga samahan, denomination na naniniwala na kailangan kang mabautismuhan muna sa tubig bago ka maligtas. So may kinalaman na ito sa kaligtasan. Alam naman natin na ang kaligtasan ay sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa ating mga sariling gawa upang ang sinuman ay wag magmapuri. So therefore, kapag ka ang kaligtasan ay hinaluan mo na ng gawa, lumalabag na ito sa sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9 na tayo ay naligtas sa biyaya, free gift, sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito sa pamamagitan ng anumang magawa. So, ang tanong, kailangan ba ang water baptism para maligtas ang isang tao? Kung tayo ang tatanungin, hindi. Pero, may mga grupo o mga denomination, lalo na yung mga Church of Christ sa ibang bansa, yung PMCC, yung Pentecostal Missionary Church of Christ, yung kay Periol, yung mga nanghihingi sa sa mga LRT, sa bus, di ba may mga nanghihingi, mga ngarat, tas may manghihingi. Yun, mga miyembro ni Periol yun mga PMCC Fort Watts. Isa yan sa mga example ng mga grupo na naniniwala na ang bautismo sa tubig ay required. Kailangan para ikaw ay maligtas. Pag hindi ka na bautismuhan, sumampalataya ka lang, hindi ka maliligtas. Kinakailangan sumampalataya ka, tapos babautismuhan ka sa tubig para ka maligtas. So, ganyan din ang ilan sa mga kulto. No? Gaya nito, yung kabila. Yan, naniniwala na para ka maligtas, kinakailangan mong umanib sa kanilang iglesia at kinakailangan mong mabautismuhan sa tubig. Required yun para sila ay maligtas. Ngayon, ano ang pinaka matibay na talata na kanilang ginagamit sa pagtuturo na ang bautismo sa tubig ay kailangan para ang tao ay maligtas? Yung Acts chapter 2 verse 38. Ano ang sinasabi? At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Sa unang pagbasa, tila baga, required nga. No? Kasi magsisi kayo at mangagbautismo.
Pero tandaan nyo, mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Para bang sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan, kinakailangan mong magsisi at magpabautismo sa tubig. No? Ganon lumalabas sa unang basa. Pero ganoon ba ang meaning nitong Acts chapter 2 verse 38 na para mapatawad lang iyong kasalanan, kinakailangan mong magsisi at magpabautismo. So aalamin natin yan. Medyo lalaliman lang natin ang pag-aaral kung saan nangangailangan tayo ng grammar. No? Sinong magaling dito sa grammar? Alam nyo, sa totoo lang, ako mahina ako pagdating sa grammar. Yung mga, sa drama, yan, si brother niyo, kaya. Pero sa grammar, ano ba ang grammar? Yung mga gumagamit ng subject, verb, no? Yung mga noun, pronoun, mga preposition. Ako, ang hirap yan. Sa Pilipino, yung mga pandiwa, panaguri, simuno. Alam ko lang, meron pa simuno, pero yung simuno. Ang hirap yan, di ba? Biro mo, Pilipino na yung subject mo, pero ang hirap pa rin. No? May mga pandiwa, simuno, ano ba yung mga ano na yan. So, gagamit ka ng grammar. Yan ang isa sa kakailanganin natin ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, hingi tayo ng tulong sa mga Bible scholar, sa mga magagaling na mga guro ng Biblia para tayo matulungan sa pag-unawa dito sa Acts chapter 2 verse 38 kung talaga bang ang pagsisisi at bautismo sa tubig ang kailangan para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. So, punta muna tayo sa English, sa King James natin puntahan. Punta tayo sa King James. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. By the way, bigyan ko lang kayo ng konting background tungkol dito sa Acts chapter 2, verse 38. Itong Acts chapter 2, verse 38, kaya sinabi ni Peter na magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus, sapagkat merong nagtanong na mga Hudyo na nasaktan ng kanilang puso nang ipangaral ni Kristo na ang kanila palang ipinako ay ang Mesyas. Kaya sabi ng mga Hudyo na nagpapako kay Kristo, anong gagawin namin? Kaya sabi ni Pedro, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ngayon, sa English, yung salitang for, pag ginamit mo ang wikang Grego, ako dito gagamit na tayo ng Greek. Kasi ang Bible ay isinulat originally sa wikang Grego, sa Greek. Kaya gagamit tayo ng Greek. Ang Greek preposition ng for sa English ay eyes, no? Ang pronunciation, eyes, E-I-S. Na meron din tayong katumbas na salita sa Tagalog ng eyes sa Greek. Yung para. Hindi yung para, mama, para. Yung hinto, hindi. Hindi yun ang ibig sabihin. Yung para, nagagamit yung salita. Para sa iyo, para sa bayan. Di ba? Meron tayong ganun salita. Ginagamit yung para. So, yung eyes, isang salita, pero may iba't ibang meaning, depende sa gamit nung pangungusap. Iba-iba ang meaning niyan. Pero isang salita lang. Natatandaan yung tubo, 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 tubo. Depende yan sa pangungusap para maunawa mo kung ano ang ibig sabihin. Ganyan din ang para. Depende yan sa gamit ng salita para maunawa mo kung anong ibig sabihin ng salitang para sa Tagalog. Na sa Greek ay eyes. O ngayon, isa-isayin natin. Ang isa sa mga meaning ng para ay dahil sa. Yun ang ibig sabihin ng para. Pag ginamit mo yung salitang para sa pangungusap, ang meaning ay dahil sa o resulta ng. No? Isa yan sa meaning. Ikalawa sa meaning ng para, pag ginamit mo sa pangungusap, ay upang magkaroon o kaya ay maging. No? Ikalawang meaning ng para.
Ikatlong meaning ng para ay may kinalaman sa. So, tatlo ang meaning ng isang salita na para. So, paano mo malalaman kung yung salitang para ay ang kahulugan ay dahil sa, upang magkaroon, o may kinalaman sa? Depende sa pangungusap. Aalamin mo kung ano ang pangungusap para maunawa mo kung ano ang meaning nung para. So, naano pa natin, nasusundan pa mga kapatid. Ngayon, kung medyo nahihirapan na tayo, balikan na lang natin sa ating replay, no? Mamaya. O kung gusto ninyong mas laliman ang pag-aaral, balikan na lang natin ang pag-aaral. So, isang salita para sa Tagalog, sa Greek, eyes, pero may iba't ibang kahulugan, depende sa gamit ng pangungusap. Magbigay tayo ng example para mas maunawaan natin. Uminom ka ng gamot para sa sakit ng ulo. Alin dyan sa tatlo na yan ang kahulugan nung para? Sige nga, konting quiz tayo. Uminom ka ng gamot para sa sakit ng ulo. Alin dyan sa tatlo na yan ang kahulugan nung para? Dahil sa, uminom ka ng gamot dahil sa sakit ng ulo. Uminom ka ng gamot upang magkaroon ng sakit ng ulo. Pangatlo, uminom ka ng gamot, may kinalaman sa sakit ng ulo. Alin sa tatlo na yan ang kahulugan ng para? Ha? 1? Sino nagsasabi ng 1? Sino nagsasabi ng 2? Sino nagsasabi ng 3? Ang tama ay 1 and 3. 1 and 3. Kaya kayo inom ng gamot dahil sa masakit ang iyong ulo. Di ba? Yung pangatlo, inom ka ng gamot, may kinalaman sa sakit ng ulo. Pero mali yung 2. Iinom ka ng gamot upang magkaroon ka ng sakit ng ulo. Hindi ka iinom ng gamot para magkaroon ng sakit ng ulo. Umiinom ka ng gamot dahil sa sakit ng ulo. So, nakikita nyo ang ibig sabihin? Yung isang salita, depende sa gamit sa pangungusap para makuha mo kung ano ang ibig sabihin. Kaya yan ho ang isa sa mga dagdag pahirap sa pag-aaral ng Bible. Kaya hindi ho biro ang pag-aaral ng Bible. Biro, mag-aaral ka ng Bible patungkol sa Diyos. Gagamit ka pa ng English grammar. Igamit ka pa ng Pilipino. Gagamit ka pa ng Greek, Hebrew. Kaya mahirap po ang magpastor, mga kapatid. Hindi ho biro ang magpastor. So, para sa karagdagang kaalaman, kuha pa tayo ng panibagong pangungusap. Ipanalangin natin ang kaguluhan sa ating bansa para sa kapayapaan. Alin dyan sa tatlo ang meaning nung para? Papadalangin natin ang kaguluhan sa ating bansa dahil sa kapayapaan. Number 2, ipapanalangin natin ang kaguluhan sa ating bansa upang magkaroon ng kapayapaan. Sa ikatlo, panalangin natin ang kaguluhan sa ating bansa. May kinalaman dahil may kinalaman sa kapayapaan. So, alin sa tatlo ang meaning nung para dito sa pangungusap na ito? Panalangin natin ang kaguluhan sa ating bansa para sa kapayapaan. So, number 2, no? Number 2. Kaya tayong mananalangin sa ating bansa para magkaroon o upang magkaroon ng kapayapaan. Pangatlong pangungusap. Ang laban na to ay para sa bayan. Parang si Manny Pacquiao yata ang kumanta nito. Ang laban na to ay para sa iyo. So, ano ang kahulugan ng para sa pangungusap na ito sa tatlong pagpipilian? Ang laban na ito ay dahil sa bayan,
Ang laban na ito ay upang magkaroon ng bayan. Ang laban na ito ay may kinalaman sa bayan. So ano ang kahulugan nung salitang para dito sa pangungusap? So 1 and 3, no? Pwede 1 and 3. Ang laban na ito ay hindi. Ang laban na ito ay tama, dahil sa bayan, no? Pwede. Ang laban na to, number 3, ang laban na to ay may kinalaman sa bayan. So, pwede rin, 1 and 3. Pero pinaka-the best yung 3. No? May kinalaman sa bayan ang laban na to. So, nakita ninyo, isang salita, pero may iba't ibang kahulugan. Aalamin mo kung ano ang kahulugan ng isang salita na yon, depende sa gamit ng pangungusap. Kaya, babalik ngayon tayo doon sa Acts chapter 2, verse 38. Na sinasabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang tanong, magpapabautismo ka ba upang magkaroon ng kapatawaran ng iyong kasalanan? O magpapabautismo ka dahil napatawad na ang iyong kasalanan? So, dalawa ang pwedeng kahulugan nung eyes o yung para sa Tagalog. Pero dito, sa pangungusap na ito, yung salitang sa, no? Yung sa Greek word niyan, eyes, ano? Sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan, dapat bang magsisi at magpabautismo? Magsisi kayo at magpabautismo para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan, na ang meaning ng para ay dalawa ang pakahulugan. Magpapabautismo ka upang magkaroon ng kapatawaran ng iyong kasalanan, o magpapabautismo ka dahil napatawad na ang iyong kasalanan. So, alin dyan sa dalawa na yan? So, aalamin natin kay A.T. Robertson. Si A.T. o si Archibald Thomas Robertson was a Southern Baptist preacher and biblical scholar whose work focused on the New Testament and Koine Greek. Ibig sabihin, itong si Robertson, nagmaster siya, nagpakadalubhasa sa wikang Grego, yung Koine Greek. Koine Greek means common Greek. Ito yung Greek na pangkaraniwang ginamit sa pagsulat ng New Testament. Kasi meron din tinatawag na classical Greek. Yung classical Greek, yan yung ginagamit nila nung mga matatalino, mga pantas na mga sila Aristotle, yan ang ginagamit nila, mga classical Greek. Pero yung Bible, ang ginamit diyan ay Koine Greek. Ibig sabihin common Greek. Diyan nagpakadalubhasa itong si Archibald Thomas Robertson. Ngayon, ang sabi niya doon sa Acts chapter 2 verse 38, in his grammar, interpreted for, sa English, sa King James Version, yung for, nasa Greek ay eyes, in Acts 2 verse 38, as, because of, or in regard to, rather than in order to. So, hindi raw in order to, kundi because of, gaya ng sa Tagalog natin kanina, dahil sa. Di ba? So, magsisisi ka at magpapabautismo ka dahil sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Hindi raw magsisisi ka at magpapabautismo ka upang magkaroon ka ng kapatawaran ng kasalanan. Hindi daw ganon, sabi ni A.T. Robertson. He suggests that baptism was a consequence of repentance and forgiveness of sins, not a prerequisite for it. This is a common interpretation among scholars who see baptism as a sign and seal of salvation rather than a necessary step for it. Kaya hindi ho required o prerequisite ang baptism para sa kapatawaran ng kasalanan. Ayon kay A.T. Robertson, na isang
Bible scholar na ang kanyang pagkadalubhasa ay ang pag-aaral ng Koine Greek na ginamit sa pagsulat ng New Testament. Para sa kalagdagang kaalaman, hingi tayo ng tulong sa ilan pang mga magagaling na guro pagdating sa Bible. Kaya panoorin natin itong video ito. Tingnan natin kung ano na ba to, yung connect na sa ano, no? Subukan na natin i-play. Ano? Wala. Teka, up muna tayo rito. Ito, ano? So, itong bidyong ito, kung di ako nagkakamali, 1980s pa ito, ano? Ito, NFC. Ba't ko dito? Ayan. So, play natin. Ha? Yeah, connected. Yeah, connected. Connected. I want to thank all 4 of our men for being our guests on the program tonight. Would you mind if we took a look at Acts chapter 2 and verse 38 and see if together... I want to thank all 4 of our men for being our guests on the program tonight. Would you mind if we took a look at Acts chapter 2 and verse 38 and see if together we can translate this verse? At the risk of raising the fog level, let's try and take a look at the Greek here, okay? We know there are 3 clauses in this verse. The first one is, ye repent. The second clause is, every one of you be baptized. The third clause is, ye shall receive the Holy Spirit. Now each of these clauses has a subject and a verb that possesses person and number. For example, in the first clause, the subject is ye, and it is second person and plural number. Remember that. The verb is repent. It is also second person and plural number. In the second clause, the subject is each one of you. It is third person and singular number. The verb in this clause is be baptized. And it is also third person singular. In the third clause, the subject is ye, and it is second person and plural number. And the verb is ye shall receive, which is also second person and plural number. Now, how do we know that these subjects and verbs go together? The Greek rule states that subject and verb must agree in both person and number. So, in the first clause, the subject ye and the verb repent, they do agree and they go together. But they do not agree with the subject and the verb in person and number of the second clause. Therefore, we cannot read them together. But in the third clause, there is agreement. So we can join the first and the third clauses together, and it can read, ye repent, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, what if we wanted to take the subject of the second clause, each one of you,
and join it to the two verbs in the first and second clauses. That is, join repent and be baptized together. Well, we could not do that because both verbs are of a different number and person. Only one of them agrees with the number and person of the subject, each one of you, and that is the verb be baptized. Now, the greatest English-speaking Greek scholar that ever lived, A.T. Robertson, has said about the change of number and person from the first clause to the second clause here, quote, "This change marks a break in the thought here that the English translation of the Bible does not preserve." He goes on to say that what Peter is teaching is, quote, "The first thing they should do is make a radical and complete change of heart and life. Then, let each one be baptized after this change has taken place, and the act of baptism be performed in the name of Jesus Christ." End of quote. But now what about the words for the remission of sins? Well, this is a modifying phrase that can only go with either the first clause or the second clause, but not with both. Well, which clause does it go with? Put it with the first clause, and the verse would have to read, "Ye repent for the remission of your sins," and this would rule out baptism as playing any part in receiving the remission of sins. Now, if we put it with the second clause, the verse would have to read, "Each one of you be baptized for the remission of your sins." But then, repentance would not play any part in having one's sins remitted. All a person would have to do is get baptized. And without expressing any repentance, he would receive remission of his sins. Now, all of us would reject that view. I think that it makes logical and grammatical sense to keep together all of the words that are plural in number and second person. Remember that the subject and verb of the second clause is third person singular, but the sins of all of you is second person plural. It does not go with the subject, each of you be baptized, but it does go with, ye repent and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, if we try to ignore the singular and plural words here and connect baptism as the cause of the remission of all their sins, it would read kind of funny. It would literally read this way: each one of you be baptized for the sins of all of you. This would apply to the next person as well. He would hear, you also will be baptized for the sins of all of them. The people hearing Peter understood the meaning of baptism. As preached by John and Jesus, it was a baptism of repentance. That is, baptism was a testimony of true, heartfelt repentance which came before a person was baptized. John did not preach a repentance of baptism, that is, a repentance that came from being baptized. Baptism was not the thing that caused it. Here in Acts 2:38, when Peter told the people to repent, it was already established in their minds that true inward repentance was properly acknowledged by the outward declaration made through water baptism. Baptism was public confession of the fact and open identification with the name of Jesus Christ. It did not convey salvation. I believe it witnessed it. That concludes our program for tonight. Next week we'll have part 3 in this debate. So, naintindihan niyo ba? Sino ba ang pasado sa English dito? Yung mga subject, verb, mga second person, singular in number. Alam mo, sa totoo lang, kung algebra lang ito, madaling maintindihan. Palibasa, bagsak tayo sa English, grammar, naku, mahirap. Pero kung naintindihan ninyo, simplihan lang ho natin, yung Greek rule na sinasabi. Ang Greek rule, ang sabi ng Greek rule, subject and verb must agree in both person and number. No? Sa grammar ng English, meron talagang subject, may verb. Ano ba siya? Second person, first person, o third person? In plural ba siya in numbers o singular in numbers? So may mga ganun no? Rules ang grammar. Kaya mahirap talagang mag-aral ng Bible. Kalinsabay nun, mag-aaral pa tayo ng grammar. Grammar ng English, grammar pa ng Greek. Ngayon, sa grammar ng Greek,
merong rules. Ang rules, subject and verb must agree in both person and number. Ibig sabihin, may 3 clause o parirala sa isang pangusap sa Acts chapter 2 verse 38 na dapat sa bawat parirala mayroong subject at mayroong verb. Sa first clause, ang subject ay ye, yung kayo. Ang verb ay yung magsisi o magrepent. Na nasa second person, kasi ang kausap niya, kayo second person. Yung nagsasalita, si Pedro, first person yon. Tapos in plural number. No? So ganyan ang English grammar. Yung second clause o yung ikalawang parirala, ang subject doon ay each one of you. Ang verb, be baptized. Nasa third person at singular in number. Yung third clause o yung pangatlong parirala, ang subject doon ay kayo, ibig sabihin, kayo ay tatanggap, yung verb, no, shall receive, nasa second person at plural in number. Ngayon, sabi ng Greek rule, balik tayo sa Greek rule, subject and verb must agree in both person and number. Ibig sabihin, ang pagsasamahin mo, yung magkapareho ang subject at verb sa person and number. Dito, sa 3 parirala, first clause, second clause, third clause, alin dyan ang magkakapareho ang subject and verb pati na sa person and number? Yung first clause and third clause. Kaya yun ang pagsasamahin mo. Kaya ye repent, magsisi kayo upang kayo ay makatanggap ng banal na Espiritu. Ganon ang pagbuo ng pangungusap ayon sa Greek rule na hindi nakuwang ipaliwanag sa English, no, ng King James. Kaya nangailangan ng Greek rule. Kaya pagka binasa mo sa English, akala mo yung repent and be baptized magkasama para sa remission ng sin. Pero pag ginamitan mo raw ng Greek rule, hindi mo pwedeng isama o pagsamahin yung repent and baptize para sa remission ng kasalanan. Hindi mo raw pwedeng pagsamahin kasi nga magkaiba sila ng sa subject and verb, magkaiba sila ng person and in number. Kaya medyo balikan lang natin ng konti yung ating English grammar. Ano? Kaya sa Acts chapter 2 verse 38, yung magsisi kayo at mga bautismo, hindi mo yan pwedeng pagsamahin para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kaya nga ang tanong dito sa Acts chapter 2 verse 38, dalawa ang pagpipilian mo. Magpapabautismo ka ba upang magkaroon ng kapatawaran ng iyong kasalanan? O magpapabautismo ka dahil napatawad na ang iyong kasalanan? Alin dito sa dalawa ang meaning ng Acts 2:38 ayon sa ating pinanood at ayon sa Greek rule? Sige nga, alin dyan sa dalawa? Magpapabautismo ka upang magkaroon ka ng kapatawaran ng iyong kasalanan? O magpapabautismo ka dahil napatawad na ang iyong kasalanan? Tingnan niya natin kung ano ang ating ano. Baka mamaya lumabas tayong kulto rito. Alin ang pipiliin nyo? Sino nagsabing number 1? O sino nasabing number 2? O yan, pasado na kayo. Pwede na kayong bautismo. So hindi mo raw pwedeng pagsamahin yung repent and baptize, be baptized. Magsisi kayo at magpabautismo. Hindi mo raw pwedeng pagsamahin yon para i-connect sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Ayon sa Greek rule, no? Dapat daw, isa doon, magsisi o mga bautismo ang pwede mong ikapit sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Ayon sa Greek rule, yung magsisi kayo ang ikakapit mo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Hindi yung bautismo ang ikakapit mo sa ikapagsisisi sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. So, ang pangalawa,
Kaya magpapabautismo yung mga nagtanong kay Pedro sapagkat sila ay nagsisi na. Kaya lalabas, ayon sa Greek rule na ating pinanood, ang Acts 2:38, kung ipaparaphrase natin, ganito lalabas. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo dahil sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. So napatawad na ang kanilang mga kasalanan. Pagkatapos nilang magsisi at napatawad na ang kanilang kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So tinanggap yung Espiritu Santo at magpapabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. So huli yung bautismo sa tubig. Naligtas na, napatawad na, pinagkalooban na ng kaloob ng Espiritu Santo yung mga magpapabautismo. Kaya yung aral na required ang bautismo para ikaw ay mapatawad o kaya ikaw ay maligtas, maling doktrina yon, maling aral yon. Ayon sa ating napag-aralan at ayon sa Greek rule ng Acts chapter 2 verse 38. Ang katunayan, ano ba ang itinuturo ni Apostol Pedro sa kanyang pangangaral? Nung siya ay mangaral kay Cornelio, nauna ba yung bautismo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan o nagrepent muna, bumaba ang Holy Spirit at saka nagpabautismo, huli ang bautismo? Tingnan natin yung pangangaral naman ni Apostol Pedro kay Cornelio sa Acts chapter 10 verse 44. Samantalang nagsasalita pa si Pedro, so meron nangangaral si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. Bakit bumaba ang Holy Spirit? Sapagkat sila ay nagsisampalataya at silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro. May mga kasama kasi si Pedro na mga Hudyo rin eh. Nung makita nila na bumaba yung Holy Spirit dun kina Cornelio at sa kanyang sambahayan, namangha yung mga kasamahan niyang Hudyo. Kasi nakita nila na bumaba rin ang Espiritu Santo sapagkat ibinuhos din naman sa mga hentil ang kaloob na Espiritu Santo. Nagulat itong mga kasamahan ni Apostol Pedro dahil ang Holy Spirit bumaba hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati rin sa mga hentil na kagaya ni Cornelio nung ito ay pangaralan ni Apostol Pedro. Tuloy natin sa verse 46. Sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos. So kaya sila nagsasalita ng ibang wika sapagkat pinagkalooban sila ng Espiritu Santo. Bakit? Kasi sumampalataya sila sa ipinangangaral ni Apostol Pedro. Nang magkagayon, sumagot si Pedro, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang wag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap na ng Espiritu Santo na gaya naman natin? So kung mapansin nyo, huli yung bautismo sa tubig. May nangaral, sinampalatayanan yung pangangaral, and then bumaba yung Holy Spirit, napuspos sila ng Holy Spirit kasi nagsalita sila sa iba't ibang wika, and then at saka pa lang sila nagpabautismo. So yung Acts chapter 2 verse 38, akma dito sa Acts chapter 10 verse 44 hanggang 47. Kaya tama yung Greek rule sa Acts chapter 2 verse 38 na dapat sa first clause at saka sa third clause sila yung pwedeng magkasama. Yung mga sisi kayo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan upang tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. So, ganoon dapat ang meaning. And then, magpapabautismo sa tubig. Huli yung pagpapabautismo sa tubig. Ang katunayan, ito ngang sa Acts chapter 10, nung mangaral si Pedro kay Cornelio at sa kanyang mga kasambahay. Bigay tayo ng ilang example sa Bible na gumagamit ng preposition ng Greek na is. Dito sa Matthew chapter 12 verse 41, titingnan natin kung alin dito yung kahulugan ng is o yung para sa Tagalog.
Sabi sa Matthew 12:41, magsisitayo sa paghukom ang mga tao sa Ninibe na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas, at narito dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. So gumamit na naman ng preposition na Greek word na eis. Ano ang meaning ng eis? Sa Tagalog, para, na may tatlong kahulugan yung para. Una, dahil sa o resulta ng. Ikalawa, upang magkaroon. Ikatlo, may kinalaman sa. Yun ang meaning ng para o nung eis sa Greek. So ang tanong dito sa Matthew chapter 12 verse 41, sila ba ay nagsisi dahil sa pangangaral ni Jonas o sila ay nagsisi upang magkaroon ng pangangaral ni Jonas? Alin sa dalawang ito ang tamang interpretasyon ng Matthew 12:41 na ginamitan ng Greek preposition na eis? Of course, yung sila ay nagsisi dahil sa. Yun ang meaning ng preposition ng Greek na eis o sa Tagalog na para. Na ang kahulugan, sila ay nagsisi dahil sa. Kasi nga, ang tatlong kahulugan ng para na sa Greek word ay eis, ano nga ang meaning nung para? Una, ito ay dahil sa. Ikalawa, upang magkaroon. Ikatlo, may kinalaman sa. So tatlo ang kahulugan ng isang salitang para. Alin doon sa salitang para na sa Greek preposition ay eis ang tamang salin, maliban kung hindi mo maunawaan ang pangungusap. Kaya dito sa Matthew chapter 12 verse 41, tama na sila ay nagsisi dahil sa pangangaral ni Jonas. So, naintindihan natin na may iba't ibang meaning ang isang salita depende sa pakahulugan ng pangungusap na ginamit. Ano ba ang itinuturo ni Apostol Pedro sa kanyang aklat na isinulat patungkol sa ikapagpapatawad ng kasalanan o katubusan ng isang tao? Ano ba ang doktrinang daladala ni Apostol Pedro para maintindihan lalo natin kung ano ang meaning niya sa Acts chapter 2 verse 38? Ang ibig bang sabihin ni Apostol Pedro sa Acts chapter 2 verse 38? Magsisi kayo at magpabautismo para sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan o magsisi para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at kapag ka napatawad ng inyong mga kasalanan at saka kayo magpapabautismo. So alamin natin kung ano ang doktrina ni Apostol Pedro. Puntahan natin sa kanyang sulat sa unang Pedro chapter 1 verse 18 na inyong nalalamang kayo'y tinubos, naligtas, napatawad ang mga kasalanan, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. So, ang doktrina pala ni Pedro, ang nakapaglilinis, ang nakapagpapatawad ng kasalanan, ang nakapagliligtas, hindi yung bautismo sa tubig. Ang nakapaglilinis, nakapagpapatawad ay ang dugo ni Kristo. Yun ang sasampalatayanan mo. Kaya nga pagka ang isang taong makasalanan, sumampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ba ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Siya'y napako, namatay, nalibing at nabuhay na maguli dahil sa katubusan ng ating mga kasalanan. Bakit? Dahil nabuhos ang dugo ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Pag sinampalatayanan mo yon, matutubos ka, maliligtas ka, mapapatawad lang iyong mga kasalanan. So walang binabanggit si Apostol Pedro rito na magpabautismo ka para ikaw ay matubos, kundi sa mahalagang dugo, ang dugo ni Kristo. Itinuturo din ito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Epeso. So magkasundo si Pedro at si Pablo patungkol sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Paano ba tayo napapatawad sa ating mga kasalanan? Sa bautismo ba sa tubig? Sabi ni Apostol Pedro, hindi, kundi sa dugo.
O, tignan naman natin ang turo ni Apostol Pablo. Sabi sa Efeso chapter 1 verse 7, nasa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan. Ibig sabihin, napatawad lang iyong kasalanan, nalinis ang iyong mga kasalanan. Saan? Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig? No. Kundi sa kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. So bakit merong doktrina si Apostol Pedro at si Apostol Pablo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo at hindi sa pamamagitan ng bautismo sa tubig? Kasi ang nagturo sa kanila yung dakilang maestro. Sino ba ang dakilang maestro? Si Kristo. Ano ba ang itinuturo ni Kristo? Sabi sa Matthew chapter 26 verse 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Therefore, hindi ho kasali ang bautismo sa tubig sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Kaya yun pong Acts chapter 2 verse 38 na mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, hindi po kasama ang bautismo sa tubig sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng isang tao, kundi yung pagsisisi na itinuturo rin ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, sapagkat ito ay turo ng dakilang maestro, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung Acts chapter 2 verse 38, nangaral si Apostol Pedro, ilang araw lang ang makalipas pagkatapos ng Pentecostes. Chapter 2 yun, no? Yung sinabi niya, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kung talagang sa ikapagpapatawad ng kasalanan ay kailangan ang bautismo sa tubig, bakit sa Acts chapter 3, isang talata lang ang lumaktaw? Makalipas lang ilang araw, pagkatapos ng Pentecostes, nangaral din si Apostol Pedro. Pareho yung kanyang mga kausap, mga Hudyo rin, na hindi pa nananalig at sumasampalataya. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng pista ng Pentecostes, nangaral ulit si Pedro sa mga Hudyo, matapos naman pagalingin ang lumpong 40 taong hindi nakakalakad. O ano ang sabi sa Acts chapter 3 verse 16? Ganito ang pangangaral ni Apostol Pedro. At sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kanyang pangalan ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito, yung lumpo na 40 years nang hindi nakakalakad, na inyong nakikita at nakikilala yung taong lumpo na 40 years na hindi nakakalakad. Oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat. Yung kagalingan dito, hindi lang yung physical na kagalingan, kundi kapatawaran ng kanyang kasalanan, kundi kagalingan din ng espiritu. And then, sa verse 19, balik tayo sa verse 19, kaya nga, mangagsisi kayo at magpabautismo? Hindi. Wala na rito yung bautismo. Pero yung kanyang pinapangaralan, parehas lang ng mga Hudyo. Doon sa chapter 2, mga Hudyo rin na nagsisi. Sa chapter 3, mga Hudyo rin na nagsisi. Ang sabi ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawahan mula sa harapan ng Panginoon. At ang naligtas dito sa chapter 3 and 4, 5,000 na lalaki, puwera pa ang babae at ang bata. Sa Acts chapter 2, ilan ang naligtas doon? 3,000. Kaya yung pong pinagbabatayan ng mga ilang denominasyon, gaya ng mga PMCC, yung Pentecostal Church, Pentecostal Missionary of the Church of Christ, ito, at yung iba pang mga kulto, ang paniniwala na required ang bautismo sa tubig sa ikapagpapatawad ng kasalanan o sa ikaliligtas ng isang taong makasalanan, mali pong aral yan. Sapagkat malinaw ang itinuturo ni Apostol Pedro na ang ikatutubos ng isang taong makasalanan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa dugo ni Kristo. Ibig sabihin, sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay na libing at pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na maguli. So sana po nakatulong sa karagdagang kaalaman natin ang mga aral at doktrina na ating sinasampalatayanan at ito'y dapat nating panindigan.
Ipaglalaban natin ito. Bakit? Kasi may kinalaman ito sa kaligtasan. Dahil pag namali ka ng turo at aral, lalabas ka kulto. At pwede mong ikatiwalag yan. Gaya nung dati nating mga kasama na nagtuturo na si Apostol Pedro raw, kaya raw hindi natin apostol sapagkat ang itinuturong gospel ni Pedro ay iba sa gospel na itinuturo ni Apostol Pablo. Ano raw yung gospel na itinuturo ni Apostol Pedro? Ibig sabihin ng gospel, mabuting balita ng kaligtasan. Ano raw yung gospel na itinuturo ni Apostol Pedro? Aba, required daw yung bautismo sa tubig plus repent para ikaw ay maligtas. So, ganon nila ito pinamamalian. Sa susunod na linggo, pag-aaralan natin kung ano ang mga dahilan at katwiran ng ilang mga kulto at mga ibang denominasyon na ang paniniwala ang bautismo sa tubig ay required o prerequisite sa salvation. At ito po ay mali ayon sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Magandang araw po at pagpalain tayo ng Panginoon. Medyo nag-extend lang ho tayo ng ating pag-aaral. Kasi sa next week ay Holy Week na. No? Marami na naman ang makikita tayo ng mga Hudyo at the same time ay Kristo. Bakit? Romano at the same time ay Kristo. Bakit? Kasi yung pinapalo ay Hudyo, si Kristo, ang pumapalo, Romano, pero siya rin yung pumapalo. So tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong umaga, tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob sa Panginoon. At sangayon po sa salita ng Diyos sa 2 Korinto 9:8, ang sabi po ay, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Sa mga nais po magkaloob, maaari na po tayong tumayo. At habang ito po ay ating ginagawa, tayo po ay makaririnig ng isang natatanging bilang sa ating pong kapatid na Marvin and Gwyneth Lebato. Low sound check. Low. Disconnected. Saan man naroon
sa'yo naman nananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo naman mananatili kailanman. suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang Mananatili kailanman. manatili kailan